Nothing really happened that day. Jay just kept on bugging me and that was so horrible. Dahil binibigyan niya ako ng sobrang sakit ng ulo. Ay, pasalamat na lang talaga ako. Dahil natapos na ang araw na to at kailangan na namin bumalik sa mga kwarto namin. Ay, Yani. Sa wakas makakatulog na rin tayo. Puntong hininga ko pagkahiga ko sa kama. Mukhang pagod na pagod ka, Leticia. Ay nako, ikaw ba naman magkaroon ng siraulo ka groupmate na maya't maya kang kinukulbit at inaasar? Ewan ko na lang kung hindi ka ba pagod. Sumakit talaga ang ulo ko, grabe. Ah, si Jay yan no? I rolled my eyes. Sino pa ba? Pagbigyan mo na yung tao, nagpapapansin lang yun sa'yo. Nagpapapansin? Ano siya? KSP? Kulangot sa pader. Ay, kakainis. Suplada ka talaga kahit kailan, Leticia eh. I know. Di bale, bukas naman hindi daw by group, by class daw. Oh, talaga? Yap, sinabi kanina ni Mama. Bago mag-lunchtime, hindi ka nakikinig no? Ay nako, I just remembered na wala akong naintindihan sa mga pinagsasabi ni Ma'am. Kanina kasi nakikipagtalo ako kay Jean ng mga oras na yun. Anyway, sabi daw kasi bukas, by class daw tayo kasi may sort of reuniting chuchu of the class daw. Ha? Yun daw maglalabasan ng mga sama ng loob, problema hinanakit, at kung ano-ano pa sa mga kaklase o kahit sa teacher. Parang open forum ba yun? Awi para patibayin daw ang relationship ng isang klase. Ah, gets ko na. Wow, may open forum pala bukas. Okay lang. As long as mapahiwalay ako sa unggoy ni Jenny yun. Now playing Catalyst by Newfound Glory. You're hiding something cause it's burning through your eyes. Ah, tumunog na alarm clock ko. Time to wake up, Yani. Inaantok pa ako. Sa side ni Yani. Kinuha ko na yung phone ko sa ilalim ng unan ko at pinatay na yung alarm nito. Nakita ko si Leticia na bumaba ng kama niya. Morning. Inaantok pa niyang sabi. Nginitian ko siya. Morning. Ako muna yung gagamit ng banyo, okay lang? Pagtatanong niya. Sure. Pagkasabi ko na nagdiretso na siya ng banyo, ako naman nahiga na ulit saglit. Beep, beep. Nag-vibrate yung phone ko, meaning may nag-arrive na message. Chinek ko to. From an anonymous number. Your best friend and your boyfriend are cheating on you. Yani, nabigla ako na lumabas ng banyo si Leticia, kaya naman agad ko na ibalik sa ilalim ng kama ko yung unan ko. May toothpaste ka pa ba? Ubus na kasi yung sa akin eh. Naiwan ko kasi yung isa kong sachet sa bahay pa. Oo, kunin mo na lang dyan sa bag ko, dun sa may pink na pouch. Halos hindi ako mapakali. Buti na lang nung matapos niya nang makuha sa bag ko yung toothpaste. Bumalik na siya ng banyo. Pagkasara ng pinto ng banyo, saka ko lang kinuha muli ang cellphone ko at binasa uli yung message. Your best friend and your boyfriend are cheating on you. Hindi ito ang unang beses na nakatanggap ako ng message na ganito sa isang anonymous number. Gusto ko mag-reply at tanungin kung sino ito pero wala akong lakas ng loob. Iniisip ko na lang na baka niloloko lang ako nito o pinagtitripan. Baka kung sino-sino lang to na walang magawa sa buhay. Kaya naman ini-ignore ko na lang ang mga messages na ito at dinidelete sa inbox ko. Hindi naman ako magagawang lokohin ng best friend at boyfriend ko, diba? That's impossible. Sa side ni Leticia. Sorry, Leticia. Sorry din, Gian. Nagyakapan kami ni Gian pagkatapos namin maglabasan ng sama ng loob. Puro iyakan na maririnig sa loob ng session hall. Kahit ako medyo naiiyak na rin kasi naman may mga bagay pala na hindi mo alam na ganun na pala yung nangyayari sa pagitan nyo ng mga tao na nasa paligid mo. Minsan nakala mo nakakatulong ka o napapasaya mo yung kapwa mo pero yun pala unconsciously nasasaktan mo ng damdamin niya. Minsan kahit maganda yung intention natin, hindi pa rin natin maiiwasang makasakit ang damdamin ng iba kahit hindi sinasadya. Ang weird talaga ng mundo. Pero nakakagaan din ng loob itong open forum na to kasi nakakatulong itong malinaw yung mga hindi pagkakaunawa ng bawat isa. At para na rin maalis sa damdamin ng bawat isa yung dinadala nila na sama ng loob. I swear, masarap siya sa pakiramdam at nakakatulong din itong open forum na mabago mo yung sarili mo. Yung mga bagay na hindi mo alam na ugali mo pala ay magagawa mo mabago in a good way. Para sa susunod, hindi na maulit yung hindi pagkakaunawaan sa kapwa mo. Ay, Leticia. Pagkapahid ko ng luha ko sa aking pisngin, narinig ko ang boses ni Yani. Kaya napaangat ako ng tingin para makitang nakaupo siya sa tapat ko. Siya pala ang kasunod. Sa open forum kasi na ito,
ay by class kami at yung seats namin naka-arrange in 2 columns. At magkaharapan yung upuan para sa bawat isang uupo sa kanan ay may katapat na isang kaklase na nakaupo sa may left side. At kung sino yung katapat mo, kayo yung mag-uusap at maglalabasan ng mga hinanakit nyo sa isa't isa. O kung ano man ang gusto nyong sabihin. Pero for 5 minutes lang yon. After 5 minutes, kailangang mag-move na ang isang seat ang nasa right side para makausap namin lahat ng classmates namin. Hello, Yani. And yup, and this turn, I have to face my best friend Yani, the last person I would want to talk with sa open forum na to. Kamusta? Pambungad niya sa akin. She looked somewhat uneasy. Ewan, siguro dahil sa mga naging previous talk niya sa other classmates namin. Kaya siya nagkakaganyan. Ito naman parang isang taon tayong hindi nagkita eh. Nagtawanan kami saglit. Wala lang. Hindi ko kasi alam kung saan tayo magsisimula. Ako muna o ikaw? Pagtatanong ni Yani. Ikaw na muna. O sige, maglalabas ako ng sama ng loob sa'yo pero huwag ka magagalit ha. Sure, open forum naman to. We should be honest, di ba? Honest? I don't know kung magiging honest ako. Minsan naiinis ako sa'yo, Leticia, kasi may pagkamudi ka. Minsan bigla mo na lang akong tatarayan o hindi kakausapin kahit ewan ko kung may ginawa ba akong masama o wala. Basta, minsan kasi parang may galit ka sa akin o sadyang sinusumpong ka lang talaga ng menopause. Natawa kaming parehas doon. Aaminin ko na may pagkamatarit talaga ako. Tapos minsan, you don't listen. Pag may opinion ng iba, for example, sa isang group work, hindi mo pinapakinggan eh. Madalas yung gusto mo lagi nasusunod, and to be really honest, that's one of your defects. At Leticia, huwag ka magagalit sa akin ha. Hindi na, and yeah, thanks for telling me. Hindi lang ikaw nagsabi sa akin yan, pero buti sinabi niyo sa akin. Kasi hindi ko naman talaga alam na ganun pala yung dating ko sa inyo. And I'm really sorry. Okay lang yun, Leticia. After that, ako naman yung nagsabi sa kanya ng mga bagay na kinaiinisan ko sa kanya. Katulad na lang ng pagiging maarte at childish niya. Yung mga ganong bagay, pero wala lang naman sa amin parehas yun. Tinatawanan na nga lang namin ni Yani. After magkaaminan ng mga bagay na kinaiinisan, nagsorry naman kami sa isa't isa. Yani, I'm sorry ah. Yumuko ako. Para saan? Sorry kasi gusto ko mag-sorry kasi inagaw ko ang boyfriend niya sa kanya. Akala niyo ba 100% ako masaya na agawin sa kanya si Paolo? Kahit gustong gusto ko si Paolo para sa akin, there's still a part of me, even a little na nag-hesitate na agawin sa kanyang boyfriend niya. Best friend ko si Yani. Marami kaming napagsamahan, napamahal na rin siya sa akin. Parang kapatid ko na rin siya kaya as much as possible, ayoko rin naman siyang saktan pero ayoko ring masaktan. Kasi, Yani, basta sorry kung nasasaktan o masasaktan kita. Basta sorry talaga. I'm really sorry. Nakayuko lang ako that time habang paulit-ulit ako nagsasorry. Naramdaman ko na lang tumulo ang luha ko. Leticia, ano ka ba? Ayos lang yun no. Kung ano man yung pinagsasorry mo, huwag ka mag-alala, pinapatawad na kita. Hindi ko alam kung mapapatawad niya ako oras na malaman niya. Pero sana hindi niya na lang malaman. Matapos namin mag-sorry sa isa't isa, nagpasalamat naman kami sa mga bagay na nagawa namin o naitulong namin sa isa't isa. Matapos noon, medyo naubusan na kami ng sasabihin, pero may natitira pang minuto. Hindi ko alam kung ano pang sasabihin. Nagpunas na lang ako ng luha pero bigla narinig ko magsalita siyang muli. Leticia, may sasabihin ka pa ba? I shook my head to say none. Bumuntong hininga siya. There's one more thing I have to tell you. Ano yun? You don't trust anyone. Ha? Ewan ko, Leticia, pero kasi parang wala kang tiwala kahit kanino. Miski sa akin best friend mo. We know each other for 3 years already, pero feeling ko wala pa rin ako alam tungkol sa'yo. We do share some secrets, pero napaka-superficial lang ng mga secrets na yun. You never cried on my shoulder, and you never confide your problems with me. And to tell you the truth, I'm sort of upset and hurt. I'm your friend, Leticia, your best friend. If you have something to say. Bigla niyang inabot yung kamay ko at pinisilito lightly at tumingin siya ng mataman sa aking mga mata. I'm here to listen. I will try to understand no matter how bad that problem is. You can tell me everything, Leticia. I won't judge you. I will understand you no matter what. If you want to say something kahit napakapangit na bagay pa yan,
I'll still be here for you. And just tell me. She's looking at me intently, and after hearing her last words, I felt shivers run down through my spine. That I'm taking her boyfriend away from her? No, I can say that. Teka, alam niya ba? It feels like it. Pero hindi. Hindi pwede kasi paano niya malalaman, di ba? Sobrang careful namin ni Paolo na huwag mabisto. The only person na nakakita sa amin ni si Jay. Teka, sinabi kaya ni Jay? Hindi naman rin siguro. We have a deal and I'll break his face if he breaks the deal. So, wala naman sigurong alam si Yani ah. I'm being too paranoid. Leticia? I heard her call for my name, kaya na-distract ako sa thoughts ko. I love you, best friend. I trust you. Pagkasabi niya nun, binitawan niya ang hawak niya sa kamay ko at tumayo na siya to move sa next chair. 5 minutes is over na pala. Naiwan na lang tuloy ako sa upuan ko na medyo tulala. Oh, God. She said, she trusts me. She trusts me even if I'm not someone worth to be trusted. Natapos yung open forum and usually, you feel sort of relieved after that dahil you are free from those thoughts and emotions you have kept inside you for so long. But it did not work out the same for me. I don't feel relieved at all. Actually, opposite na nga eh. Parang na-depress ako bigla. Nakakainis kasi. Bakit niya ba sinabi sa akin yun? Feeling ko tuloy sama-sama ako na talaga. Feeling ko, ako na yung pinaka-worst na nilalang na nabubuhay sa mundong to. Nakaka-depress. Ay. 2 days na din nakalipas after ng open forum. Wala naman masyadong nangyari sa retreat. May events tapos mga talks minsan. May games tapos group works. So far, wala naman problema sa amin ni Yani kahit minsan I feel so awkward. When I'm with her tapos kay Paolo, wala pa rin progress. He just kept on promising me na he'll call it off with Yani before this retreat ends. Tapos kay Jay, ayun, as usual, napakaloko. Seriously, I think his hobby is to annoy me. He's not really enslaving me. But I think, mas prefer kong mapagutusan kaysa naman paulit-ulit at maya niya ako inaasar at iniinis. But today, I think I'm going to have a great day. Why? Because today we can go outside the retreat house. Yes. Yes, today is free day. We can go to the market, to the park, or anywhere near up until 10 p.m. Oh yeah. I'm going alone. Magkasama kasi si Yani at Paolo. I might be jealous but I did not argue. Dahil I think ayos na rin yan. I need some time alone with myself. Sinabi ko kay Yani na she doesn't have to worry about me kasi sasama na lang ako sa mga classmates namin. Pero syempre hindi yun totoo. Hindi ako sumama kahit kanino. I went alone sa may bandang park ng bayan kung saan kami. Maliit na park lang yon. May mga puno, mga bulaklak tapos may mga benches. Mayroong mga bata sa paligid. Nag-enjoy ako sa paglalakad at patingin-tingin lang din sa paligid. Wala lang, parang sort of souvenir lang kaya nagpicture ako. Habang naglalakad ako, may nakita kong isang statue ng isang tao sa may bandang gitna ng park. Statue ng someone known sa place na yon. Kinuha ko yung cellphone ko para picture nito. Tinapat ko ang camera ko at nag-camera mode na. Ikinlik ko yun. Capture. Jay! Laking gulat ko at inis ko na makita ko si Jay sa tapat ng camera ko. Instead na yung statue ang makunan ko, pagmumukha niyang pangit ang nakunan ko. Oh great, just great. Please note heavy sarcasm. I thought this day would be peaceful. And here we go again. Cheese? Hagisa kita ng daga dyan eh. Ba't ka ba nakaharang sa statue? Sark ka naman eh. Higit sa lahat, bakit nandito ka? Are you stalking me? Bakit? Porque ba nagkataon lang na nasa same place at the same time tayo? That already means I'm stalking you already? Haven't you heard about coincidence? Saka if I know, you're the one stalking me. Ang kapal na mukha mo. As if I'm interested sa you. Saka coincidence. What an excuse. Masyado nating napapadalas yung coincidence na yan. Wherever I am, you're always there. And that's not coincidence already. Well, kung hindi yun coincidence, baka destiny. Maybe destiny brought us together. Are you gay? Destiny, your face. Gay, are you testing me again? Are you kidding me? Jay, I know what you're thinking. That's too cliche so stop it. Hi, Jay. Just a few more inches and I close my eyes for I'm doomed.
3, 2, 1. Joke lang! Ano ba? Napamulat na lang ako bigla kasi imbis na may dumamping labi, daliri ang naramdaman ko sa aking muka na kumukurot at humihila sa magkabilang pisngi ko. Ang cute mo talagang asarin. Kakainis ka talaga, Jay. Ang sakit na ng pisngi ko. Matapos na hindi pa rin tinantanan ako ni Jay. Sumama pa siya sa akin sa paggala sa park. Hay, sabi niya sa akin kaya daw siya nasa park. May tinakasan daw siyang mga babae sa ibang section na pinangakuan niya ng date sa may mall para sa araw na to pero bigla daw kasi siyang tinamad. Kaya yun, yung dalawang babae. Hindi niya sinipot at dito na lang siya sa park naggala. 2 girls at a time. Tapos di niya pa sinipot. Real rude. So what do I have to do with you? Pwede lubayan mo na lang ako? It was so peaceful nung wala ka eh. No, can do. Masaya ka kasama eh. Masayang asarin at inisin? Bingo! Kainis ka. Mahilig ka din magmura no? Di yan maganda sa babae. Kainis ka times 2. Bili mo ako ng ice cream. Ano kasi na swerte, bumili ka ng sayo. Hindi mo ako ibibili? Asa ka pa. May nakita ko malapit na computer shop eh. Makapag-rent nga at makapag-upload ng picture sa Facebook. And there he goes with his blackmail threat. Manong, pabili nga po ng ice cream. Anong flavor, miss? Yung may lason po sana, padoble na po yung flavor. Tawang-tawa naman si Jay sa sagot ko. Langka flavor po, favorite ko. Ah, langka. Hindi manong, mango flavor. Ano ba talaga? Sabi ko lang kaliti siya. Strawberry daw po manong. Hindi po manong, langka pong gusto ko. Ubi daw po. Magsyota ba kayo? Kasi kung oo, ang weird yung pares. This time, it's my turn to go at the ice cream vendor while I could hear Jill laughing at Manong's comment. No way! Oh yes. Feeling ko talaga nawiwirduhan na si Manong sa amin. Yung tingin niya sa amin para sinasabing ang lakas ng tama namin. Manong, isa nga pong ice cream, langka flavor. Yun lang po. Itong bayad, keep the change. Makikiabot na lang po sa lolo ko na lalaking yun. Gusto mo? Ew, wag na lang no. Full of germs. Bacteria and virus. Wow, ang oy at ang arte mo ah. Nga pala, hindi mo kasama ang boyfriend mo? Bigla naman ako sa bigla niyang pagimig. Tumahimik rin kasi siya for some seconds. Tapos, bigla nagsalta ulit. Sa hindi ko kasama eh. Kasama niyo yung isa niya pang girlfriend, yung best friend mo? You really need to emphasize those things every time, do you? You're not jealous? Of what? I can't believe. They call you a smart girl. You're undeniably slow on picking things up. Shut up. You love him, do you? Why do you even care? I don't really care. Just out of sheer curiosity. Yeah, I do. I can live without him. Is the breath you take? Don't go cliche on me, Leticia. You sound like someone out of that Twilight phase. At pakin mo ba? Palibhasa, you don't know anything about love. Isa ka kasing walang pusong lalaki. Yeah, Leticia, you know love. Really. I bet you can teach me the art of selfish love. Selfish love. Paulit-ulit sa tenga ko yon. Selfish, selfish, selfish. Ouch. Sa side ni Jay. Ay Jay, kanina ka pa bad mood ah. Sabi ng classmate ko. Wala. Oo, kanina pa nga ako bad mood. I rarely get this sort of mood. I'm usually in my good, bubbly and playful mood. It all started when I had a discussion with that Leticia. Paki mo ba, palibhasa you don't know anything about love. Wala kasing puso eh. Paulit-ulit lang yun sa utak ko. I don't even get myself why I'm annoyed. I am used to getting insults from her. Insulting me seems to be her favorite thing to do. And I can't blame her for that. Really. Why am I annoyed when she said that I don't know anything about love and I'm heartless? Maybe because I know for a fact that what she said is not true. Yani! Nadistract ako sa pag-isip nang marinig ko ang isang pamilyar na pangalan. Isa sa mga classmate ko ang tumawag sa isang babae na dumaan sa may garden ng retreat place kung saan nagbabarbecue kami. Mag-isa ka lang ata, si Paulo. Pinauna niya ako. Dito sa may retreat house, may pupuntahan daw siya saglit eh. O sige, punta na muna ako sa room ko ha. Aalis din ulit ako eh.
Saglit. Jay, bakit? Hinahanap mo ba si Leticia? Lumabas siya eh. Hindi, gusto kita makausap, Yani. Ha? Ako? Bakit? Sa side ni Leticia. Ang cute-cute talaga. I can't help but smile to myself habang niyayakap ko yung bear ko habang nakahiga ako sa kama ko. Bigay ito sa akin ni Paulo. He bought it for me nung lumabas kami ng gabi. Nakagawa siya ng paraan para maiwan si Yani nang hindi ito makakahalata. Pinili namin na sa may bayan na lang maggala kaysa sa mall dahil sigurado kami mas konti lang ang tao doon kaysa sa may mall. Buti na lang gabi na at wala masyadong makakakilala sa amin. Nakasuot ng hood si Paulo while nakakap naman ako habang naglalakad kami noon sa may bayan. It was just a small date. Then, he bought me this cute teddy bear as a remembrance. Yung inis ko sa kanya na wala agad. I know masyado ako mababaw pero ewan ko ba. I just can't bear to be angry with that guy. He's my everything. I got distracted from my thoughts when I heard our room's door opened. At nakita kong pumasok si Yani. Oh, Yani, saan ka galing? Diyan lang sa labas. What's wrong, Yani? Wala, masakit lang ulo ko. Yun lang sinabi niya at nagdiretso siya sa banyo and locked herself there. Medyo weird yung actions and facial expression ni Yani. It's bothering me na tuloy. May nangyari ba? Or worse, baka may alam na siya. Here I go again being so paranoid. Lumabas din naman agad si Yani sa banyo after some minutes. Yani, are you sure you're alright? Yeah, I'm just tired. Tutulog na ako. Good night, Leticia. And that's all. She went to her bed. Maybe she's just really tired. Kaya naman bumalik na lang ako sa kama ko at nilaro-laro ko yung teddy bear ko. Lilo! Yan ang name ng teddy bear nito. Leticia plus Paulo. Lilo. Bago matulog, nakatext ko pa si Paulo and I slept with a smile on my face. He's proving himself to me. Kulang na lang talaga makipag-break siya kay Yani. And I'll be the happiest girl in the world. May alam na nga kaya si Yani tungkol kay Leticia at Paulo? Sino kaya ang nagsabi?